Pinunasan ko ang basa kong kamay bago ko sinagot ang tawag ng aking bianan sa aking cellphone. Bakit kaya siya tumatawag? Hello, Mommy? Anak, magpunta ka ngayon sa St. John's Hospital. Bunga niya sa akin na ikinakunot ng aking noo. Bigla na lang din akong kinabahan. Po? Bakit po? Nautal kong tanong dahil baka may nangyari kay Daddy. Hihintayin ka namin doon. Papunta na din kami. Agad na niyang pinatay ang tawag. Ni hindi man lang sinabi sa akin kung ano ang gagawin namin sa ospital. Ganoon na lamang ang kaba sa akin dibdib. Kaya sa sobrang pag-aalala at pagkataranta, agad kong dinampot ang wallet ko na nakapatong sa taas ng refrigerator. Hindi ko na inabala pang magbihis dahil ang nasa isip ko lang ay makarating agad doon. Sana lang hindi masamang balita ang dadatnan ko doon. Sana naman ay walang masamang nangyari. Pumara ako ng taxi at pagkatapos ng kulang 30 minuto, nakarating ako sa ospital. Kuya, ano pang nangyari? Kumahangos kong tanong sa panganay na kapatid ng aking asawa. Sa Christian. Pagkasabi pa lang sa pangalan na para na akong mahihimatay. Nanlamig ang buo kong katawan. Ano nangyari sa kanya? Ano nangyari sa asawa ko, kuya? Naiiyak kong tanong. Nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Nasa operating room siya. Nadisgrasya siya. May nakabanggaan na truck. Diyos ko! Napatakip ako ng aking bibig at hindi ko na napigilang mapahagulhol. Oh my God! Nagpapadyak ako ng aking paa. Hindi ko malaman kung anong aking gagawin. Agad naman lumapit sa amin ng ate ni Christian upang aluhin ako. Naging mabagal ang oras habang hinihintay namin ng mga doktor na nag-oopera kay Christian. Isa hanggang sa umabot ng 2 oras. At nang magbukas ang pintuan ng operating room, nilapitan namin ng doktor. The operation went well, pero kailangan namin siyang obserbahan sa loob ng 24 oras sa ICU. Halos hindi ko na maunawaan ang iba pang sinabi ng doktor. Operation went well, pero bakit idadiretso siya sa ICU? Pinuntahan ko ang asawa ko sa ICU. Nakabag ako sa kanyang itsura dahil napapalibutan siya ng mga aparato. Nakamonitor din sa machine ang kanyang mga vital signs. Sabi nila naririnig ka daw ng taong nakoma kaya dapat kausapin mo siya. Ilang sandali akong tahimik dahil hindi ko kayang pigilan ang aking pang-iyak. Hinapos ko ang kanyang kamay. Hinalagan ko ang kalawang bahagi ng kanyang noo dahil yun lang ang walang galos sa mukha niya. Honey, lumaban ka, okay? Kinagat ko ang aking labi na nanginginit. Kailangan kayanin mo. Marin akong pumikit at sumingha pero kahit anong pigil ko'y napahikbi pa din ako. Kapag gumising ka, hindi na kita bibigyan ng sakit ng ulo. Hindi na ako magsaselos. Hindi na kita aawayin. Umiiyak na sambit ko. May kataga akong gustong-gustong sabihin sa kanya pero hindi ko magawang bigkasin. Mahal na mahal kita, Christian. Sobrang mahal kita. Diyos ko, pagalangin mong asawa ko. Sana po'y magising na siya. Sa buong magdamag, binantayan ko si Christian. Nangako naman ang kanyang mga magulang at kapatid na pupunta sila bukas upang palitan ako sa pagbabantay. Halos hindi ako nakatulog dahil sa sobrang pag-aalala ko sa kanya. Kung ano-ano ang mga bagay na tumatakbo sa aking isipan sa mga oras na ito. Paano kung tuluyan na siyang mawala? No, hindi ko kakayanin kapag nangyari iyon. Kailangan niyang gumising. Kailangan niyang mabuhay dahil kapag nawala siya, para na rin akong pinatay. Hinaplos ko ng marahan ang kanyang buhok. Pinakatitigan ko siya dahil baka hulang beses ko na siyang makita. Menemorya ko ang kanyang gwapong mukha, baka hindi ko na siya ulit makita pa. Gusto kong gumising siya, bumalik sa dati at ako naman ay tuluyan ng aalis sa buhay niya, na gaya na lagi niyang sinasabi sa akin. Muli akong napaiyak. Isipin ko pa lang na mawawala na ako sa buhay niya ay tila kay sakit. Para bang dinudurog ang puso ko na 1 taon ng wasak. Mula nang ikasal kami. Yung kirot na bigay sa akin na nag-iisang tao. Pero kahit na ganoon, mahal na mahal ko pa din siya. Kung makakasurvive ka, hayaan na kita. Hahayaan kitang makasama ang babaeng mahal mo. Alam kong matagal mo na tong gusto pero nagmatigas akong makipag-iwalay. Bumuntong hininga ako. Para bang sinasakal ako sa mga katagang aking binibitawan. Hindi ko lubos akalain na kakayanin kong sabihin ng mga salitang iyon. Dati kahit isipin ang bagay na ito'y ayoko. Sa 1 taon naming pagsasama bilang mag-asawa, masasabi kong naging mabuti ako.
Pinagsasilbihan ko siya, pero ni isang beses hindi namin nagawa ang bagay na ginagawa ng mga mag-asawa. Nandidiri siya sa akin. Galit na galit siya sa akin dahil ninakaw ko sa kanya ang kanyang kalayaan, na sinira ko ang kanyang pangarap. Ulilang lubos na ako. 15 anyos lamang ako nang mamatay sa plane crash ang aking mga magulang. Dahil matalik na kaibigan ng mga magulang, na-curse siya ng mga magulang ko, sila ang kumupkop sa akin. Wala kasing ibang gustong kumupkop sa akin sa mga kamag-anak namin. Unang beses ko pa lang noon makita si Christian, nagkagusto na agad ako sa kanya. He's my first crush, my first love. Mas matanda siya sa akin ng 7 taon. 22 na siya that time at nagmamanage ng kanilang company. May girlfriend siya, si Chloe. Patay na patay siya sa babaeng ito. Sinekreto ko ang nararamdaman ko para sa kanya, pero alam kong batid ng mga magulang niya at kapatid niya na may feelings ako para kay Christian. But they didn't talk anything about it. Bakit kami naging mag-asawa? A year ago, umuwi si Christian na lasing. Ako ang nag-asikaso sa kanya. Tinulungan ko siyang makaakyat sa kanyang silid. This oras na ng gabi kaya mga tulog na ang mga katulong. Inubaran ko siya ng kanyang damit upang maging komportable siya. But we ended in bed together. That was my first time. Batid kong lasing na lasing siya, pero ang marupok kong puso nagpadala sa mainit na mga yakap at matatamis niyang halik. Dala ng pagod at sakit ng katawan ko dahil sa nangyari sa amin, nakatulog ako sa kanyang tabi. At nagising na lang kami dahil sa boses ng kanyang mommy at daddy. Nahuli nila kaming magkasama. Wala naman sana akong plano na malaman nila, pero shit happens. Galit na galit noon si Christian sa akin. Pinagsamantalahan ko daw siya. You're such a desperate woman! I hate you! Yun mismo ang mga katagang lumabas sa kanyang mga bibig. Galit na galit ang kanyang mga magulang sa kanyang sinabi. Wala naman akong nagawa kundi ang umiyak sa sulok habang yakap ang kumot na nakabalot sa aking katawan. That day, pinakasal kami agad ng kanyang mga magulang. Pumirma kami ng marriage contract. Bumuko din kami ng bahay at buong akala ko'y magiging masaya kami, pero hindi. Ni minsan hindi man lang niya ako na-appreciate. Ni hindi man lang niya ako tiningnan bilang kanyang asawa. He treats me like a stranger, pero kahit na ganoon nagtiis ako. Umasa ako na mamahalin din niya ako balang araw. But it's been a year, at kahit hindi man niya sabihin, hindi pa din ako nagkaroon ng puwang sa kanyang puso. It's still Chloe. Siya pa din ang laman ng kanyang puso. Kahit gusto ko pa sana siyang bantayan, pinilit ni Mommy na umuwi na lang muna ako sa bahay upang makapagpahinga. Mamayang hapon na lang daw ako bumalik para makabawi ako ng tulog. Kaso hindi ko naman magawang matulog ng maayos, kaya bago pa man ang hali ay bumalik na ako ng ospital. Gusto kong alagaan ang aking asawa. Nagulat ako nang hindi ko na makita si Christian sa ICU. Akala ko meron ng masamang nangyari sa kanya. Mabuti na lang at sakto naman tumawag si Mommy. Nagising siya kanina kaya inilipat na namin siya sa regular room. Nakahinga ako nang maluwag sa bumungad na magandang balita. Salamat po, Diyos ko. Nagmamadali kong hinanap ang private room na kinuha ng mga in-laws ko para kay Christian. Marahan kong binuksan ang pintuan dahil kinakabahan ako. Sinalubong naman ako ni Mommy ng mahigpit na yakap, kaya hindi ko na naman mapigilan na maging emosyonal. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ligtas na siya sa panganib. Masaya ako na maayos na si Christian. Pero hindi ko din maiwasang makaramdam ng kalungkutan dahil ibig sabihin nalalapit na ang paghihiwalay naming dalawa ng landas. Nilapitan ko siya. Hinaplos ko ang kanyang kamay. Hinalikan ko din ang kanyang labi dahil ngayon ko na lang ito magagawa at malayang gawin sa kanya. I'm glad that you're fine now. I love you so much, Christian. Bulong ko sa kanyang tenga. Malakas ang loob ko na sabihin ito sa kanya dahil wala siyang malay. Sabi ng doktor, any moment ay magigising na daw ulit siya. Kaya hindi na muna umuwi ang mga in-laws ko, at kung kailan patapos na kaming kumain ng merienda, parang napansin ko na gumalaw ang talukap ni Christian. Agad ko siyang nilapitan. Pinaligiran namin siya, tinintay na muli siyang gumalaw. Napangiti ako nang galawin niya ang mga daliri niya sa kamay na hawak ko. Tatawagin ko ang doktor niya, sabi ni Kuya. Ilang sandali pa ngay dahan-dahan nang iminulat na Christian ang kanyang mga mata. Ilang beses siyang kumurap-kurap. Christian, anak! Tawag sa kanya ni Mommy. Hinaplos dito ang isa niyang braso. Ako naman ay nanatiling hawak ang isa niyang kamay.
nagsalita si Christian, kunot ang kanyang noo at nanatiling nakatitig sa kanyang ina bago nito ibinaling ang mga mata sa ibang biyembro ng kanyang pamilya na nandito. Mommy, bakit po ako nandito? Sa wakas nagsalita din siya. Marahil nanunuyo ang kanyang lalamunan kaya hirap siyang magsalita. Bumukas ang silid at pumasok sina kuya at ang doktor. Doon pa lang din ako binalingan ni Christian ng tingin. Ipinalig niya ang kanyang ulo at ang kanyang noo ay nagdalawang guhit dahil sa pagkakakunot. Salubong din ang kanyang kilay. Hindi siya mukhang galit na gaya na lagi niyang reaksyon kapag nakikita ko. It's more unconfused. Kaya pati ako ay nakakaramdam din ng pagtataka. Ang sunod niyang sinabi ay nakapagpagimbal sa amin lahat. Sino ka? Tanong niya sa akin na halos ikaguho ng aking mundo. Sino ako? Napatingin ako kay mommy. Nag-aalala at naiiyak dahil tila hindi ako kilala ng aking asawa. Sino siya, mommy? Tanong niya sa kanyang ina. Napatingin din siya sa kamay kong nakahawak sa kanyang kamay. Dahan-dahan ko itong binitawan. Nanatili akong nakatitig sa kanya. Hilam ng luha ang aking mga mata. Hindi ako makapaniwala na hindi niya ako kilala. But does this make any difference? Siya ang asawa mo, anak. Hindi mo ba siya naaalala? Maingat na tanong ni mommy sa kanya na inilingan naman niya. Hindi ko siya kilala. Sambit niya sa lito at seryosong boses. Bagsak naman ang balikat ko. Tuluyan na akong lumayo sa kanya. Tumayo ako sa gilid sa tabi ng doktor na lumapit sa kanya upang suriin siya. Paano ko siya naging asawa? He asked, still confused. Mukhang may amnesia siya. Where's Chloe? Tanong niya na halos ikadurog ng aking puso. Napatanga kaming lahat. Bakit niya hinahanap si Chloe? Si Chloe pa din talaga. Kahit nag-amnesia siya, nanatiling si Chloe ang kanyang nasa alaala. Paano ko siyang naging asawa, mommy? Frustrated at medyo pagalit na niyang tanong. Hindi ko siya kilala. Si Chloe lang ang mahal ko. Paano ko siyang naging asawa? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tuluyan ang bumuhos sa mga luha mula sa aking mga mata. Ang mga katagang binibitawan niya ay tila patalim na paulit-ulit na isinasaksak o sinasaksak ang aking puso. Christian! Marahang saway ng kanyang mommy. Christian? Napalingon naman kami lahat nang marinig namin ang boses ni Chloe mula sa pintuan. Napatingin kami lahat kay Christian na agad na nagliwanag ang muka pagkakita sa babaeng laman ng kanyang isipan at tiyak kong hanggang ngayon ay laman pa din ng kanyang puso. Honey! Sambit niya sa kanyang ex. Punong-puno ng kagalakan ng kanyang mukha nang makita ang babae. Para bang miss na niya ito. Kita ang pagkagulat sa mukha ni Chloe pero ilang sandali lang ay nakabawi din agad siya. Ngumiti siya agad at agad na nilapitan sa Christian. Niyakap niya ito at si Christian naman ay mahigpit na sinuklian ng mga yakap sa kanya ng babae. Hinalikan pa ni Christian ang kanyang noo, ang kanyang pisngi at hindi ko na sila kayang tingnan na dalawa kaya pinili ko na lang na lumabas ng silid. Nasasaktan ako. Ang asawa ko at ang babaeng mahal niya ay masaya ngayon at yakap ang isa't isa. Ako ang asawa pero wala akong karapatan sa kanya. Ako lang ang asawa pero hindi ako ang mahal niya. Ako ang asawa pero asawa lang sa papel at kailan may hindi magbabago iyon. Lumabas ako ng ospital at nagpasya na maupo na lang muna sa mga benches na nasa ilalim ng mga mahogany trees. Kailangan ko lumanghap ng sariwang hangin dahil pakiramdam ko'y nagbabarang aking lalamunan ngayon dahil sa mga nangyayari. Tahimik akong umiyak dahil ayoko namang maagaw ang pansin ng ibang mga tao na naririto. Ang sakit. Napakasakit. Akala ko kaya ko silang makita na masaya at magkasama pero hindi pa pala. Ngayon hindi ko na alam kung may bilang pa ba ako sa pamilya ni Christian. Ngayon ay hindi na niya ako maalala at ngayon na bumalik na si Chloe. Pinunasan kong aking luha. Tumingin ako sa kalangitan at pilit na iwinawag sang sakit na nararamdaman ko. Inalala ko ang mga masayang alaala sa aking isipan. Nung buhay pa ang mga magulang ko. Ngayon wala man lang ako mapagsabihan ng nararamdaman ko. Wala man lang pwedeng makinig sa mga hinaing ko. Wala man lang dadamay sa akin sa mga pinagdadaanan ko ngayon. Ngayon na tuluyan na akong nakalimutan ni Christian. Iniisip ko na umalis na ng tuluyan sa kanyang buhay. Kaso saan ako pupunta? Naisip ko na ang bagay na ito noon pero hindi ko pa naisip kung saan ako pupunta.
Iya, napalingon ako sa aking bianan. Sinundan niya ako dito. Pagpasensyahan mo na sana si Christian. May amnesia siya. Pero hayaan mo, tutulungan ka naming ipaintindi namin sa kanya na ikaw ang asawa niya. Mapait akong ngumiti. Ayos lang po, Mommy. Naunawaan ko naman po siya kung bakit si Chloe lang ang naaalala niya. Hinapos niya ang kamay ko at marahang umiling-iling. Magdasal tayo na sana bumalik na agad ang kanyang alaala. Kahit bumalik po ang kanyang alaala, sa puso po niya, nag-iisa lang po si Chloe. Naiiyak kong sagot. Don't say that. Naniniwala ako na magiging maayos din kayo mag-asawa. Trust me. Dahil sa kalagayan ni Christian, pinauwi daw ni Tito si Chloe at sinabihan na kung pwede, wag na magpakita dito dahil nagugulo lang nito lalo ang sitwasyon. Sinabi nito na may asawa na si Christian kaya dumistansya na siya dito. Nagulat talaga ako na bumalik na siya ng bansa. Nang maikasal kami ni Christian, galit na galit siya sa akin. Sinugod niya ako at halos kalbuhin niya ako sa lakas ng pagsabunot niya sa aking mga buhok. Malandi kang babae ka! Ahas! Paulit-ulit niyang sigaw sa aking pagmumuka. Wala akong nagawa noon kundi ang umiyak na lamang. Niyakap naman siya ni Christian. Humingi ng sorry ng paulit-ulit at sinasabi na siya ang mahal, na pagkakamali lang ang nangyari. Umalis sila ng bahay at gabi na siyang umuwi noon. Hindi ko alam kung anong ginawa nila o kung anong pinag-usapan nila. Pero may takot ako sa dibdib na baka magtuloy-tuloy pa din ang kanilang relasyon kahit na kasal na kaming dalawa. Lalo at sa papel lang naman kami mag-asawa. Papel lang ang pinangahawakan ko at hindi ang kanyang puso. Pero pagkaraan ng 1 linggo na balitaan ko na lumipad si Chloe kasama ang kanyang pamilya papuntang Amerika. At ni minsan hindi naman nagpunta si Christian sa bansang iyon. Kaya kahit paano ay naging panatag ang loob ko. Pero kahit wala na si Chloe, nagtuloy-tuloy ang panlalamig niya sa akin. Halos ayaw niya na akong kausapin. Ayaw kainin ang mga niluluto ko para sa kanya pero kahit na ganoon, pinagsasilbihan ko pa din siya. Kahit may pasok ako sa trabaho, maaga akong gumigising upang ipaghanda siya ng almusal. Ako din ang naghahanda ng susuotin niyang damit sa pagpasok niya sa opisina. Kaso kulang pa din ang ginagawa ko dahil sarado ang kanyang puso at wala siyang balak na buksan ito at papasukin ako. Dahil kahit na mag-asawa na kami, si Chloe pa din ang mahal niya. He never tried to give our marriage a chance. Siguro sobrang hirap kong magustuhan at mahalin. Pero ngayon na bumalik na si Chloe, baka tuluyan nang mawalan ako ng papel sa kanya. Ito din kasi ang paulit-ulit niyang sinasabi noon sa akin. Nahihiwalayan niya ako pagkatapos ng 1 taon at walang magagawa ang kanyang mga magulang para kontrahin ang kanyang pasya. Tama na daw ang 1 taon na pagdurusa niya sa piling ko. Hindi lang naman siya nagdusa. Ako din naman. Pero ayun nga, mahal ko kaya kapag hinahamon niya ako ng hiwalayan, nananahimik na lang ako. Tara na sa loob. Aya sa akin ang bianan ko. Tingin ko, makabubuti ko samantalahin mo na wala siyang naalala. Asikasuhin at alagaan mo siya, tulad ng iyong ginagawa. Nang sa ganoon tuluyan ang mahulog ang loob niya sa'yo. Duda ako sa sinabi ng bianan ko dahil ngayon na wala siyang maalala, harap-harapan niyang inihahayag ang pagmamahal niya kay Chloe. Baka mas lalo ako madurog at masaktan. Naunang pumasok si Mommy sa silid ni Christian. Sumunod naman ako. Gising pa din si Christian at nang tuluyan akong pumasok, itinuon niya ang buong atensyon niya sa akin. Tinitigan niya ako. Hindi nga talaga niya ako maalala dahil ni minsan, hindi naman niya ako nagawang titigan ng gusto at matagal. Para bang diri siya noon sa akin. Para bang may sakit ako kaya'y napakapangit ko sa kanyang paningin. Hindi naman ako pangit. May itsura naman ako. Hindi din naman ako pabigat sa kanya dahil may trabaho ako at malaking sahod. Bukod doon may maliit din akong business. Pinilit kong umiti sa kanya kahit na kinakabahan ako. Ay, kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ko sa pilit na pinatatatag na boses. Nagkibit balikat lang siya at hindi man lang ako sinagot. Pwede na daw po siyang kumain? Tanong ko sa kambianan na tahimik na nagmamasid sa amin sa sulok. Ngumiti siya at tumango. Gusto mo na lugaw? Marahan kong tanong kay Christian. Tahimik siya ngunit na natiling nakatuon ng mga mata sa akin. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng pagkailang. Hindi kasi ako sanay na tinititigan niya ako. Sanay ako sa masamang tingin na ipinupukol niya sa akin dati. Lalo kapag ganyan na nagdadrama ako.
Kahit hindi siya sumagot, naganda pa din ako ng pagkain niya. Kumuha ko ng mangkok at kutsara na nasa gilid. Kinuha ko ang thermos food jar na may lamang porridge. Dala ko to kanina. Sinahugan ko ito ng hinimay na karne ng manok. Marahan ako lumapit sa kanya dahil sa kaba. Nanginginig ang aking mga kamay. Naupo ko sa gilid ng kanyang kama malapit sa kanya na para bang normal para sa amin na magkalapit dahil mag-asawa kami. Hindi naman siya makaalala kaya sasamantalahin ko na gaya ng sinabi ng kanyang mommy. Hinalo-halo ko ang porridge. Umuusok pa ito. Naglagay ako sa kutsara saka iniumang sa kanyang bibig. Hindi siya ngumanga. Kahit hindi makaalala, talaga namang hindi niya ako hayaang pagsilbihan siya. Mainit pa, sabi niya. Hipan mo. Napamaang ako sa kanyang sinabi. Hipan ko? Di kahit maramdaman niyang hininga ko sa tabi niya dati, naiirita na siya. Tapos ngayon gusto niyang hipan kong pagkain niya. Mukhang nakabuti naman pala ang pagkakaroon niya ng amnesia. Mukhang na-enjoy ko ito. Hinipan ko ang kanyang pagkain gaya ng sinabi niya. Nang mabawasan ang init, isinubo ko sa kanya at ibinuka naman niya ang kanyang bibig. Niluto mo to? Tanong niya pagkatapos niya itong lunukin. Oo. Nagustuhan mo ba? Tumango siya kaya tipid akong napangiti. Muli ako naglagay sa kutsara upang subuan siya ulit. Naging magana siya sa pagkain. Naubos niya ang pagkain na inihanda ko para sa kanya. Matapos uminom ng tubig at uminom ng gamot, nayagana siyang muli. Masakit pa ang kanyang katawan. Kulay ubi pa ang kanyang mga pasa sa tagiliran, braso at mga binti, kaya hirap din siyang kumilos. Inalalayan ko siya upang hindi siya mahirapan. 8:00 nang magpaalam mga magulang niya na uuwi na. Aagahan na lang daw nilang bumalik bukas upang ako naman na makauwi at makapagpahinga. Natutulog na si Christian, ako naman ay nakaupo sa malaking sofa sa gilid. Dito na lang ako iidlip. Sakaling makaramdam ako ng pagkaantok. 10:00 na nang tuluyan akong antukin. Mahimbing naman ang tulog ni Christian kaya umidlip na lang din muna ako. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras na akong nakatulog nang may maulinigan ako mga boss na pabulong na nag-uusap. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata ngunit agad ko din itong ipinikit ng mabusasan ko nag-uusap. Si Chloe. Bumalik si Chloe dito sa ospital kahit pinagsabihan na siya ng aking bianan. Nag-uusap sila ni Christian. Miss na kita, Christian. Umiiyak na sabi ni Chloe. I miss you too. Sagot naman ng magaling kong asawa. Bumalik ako gaya ng usapan natin noon. Bumalik ako pagkatapos ng 1 taon. Hindi ko alam kung may amnesia ba talaga si Christian sa paraan ng pakikipag-usap sa kanya ni Chloe. Naguguluhan ako, Chloe. Alam mo na ikaw ang mahal ko pero bakit ako ikinasal sa kanya? Nalilitong tanong ng asawa ko. Samot-sari ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko kayang marinig ang sagot ni Chloe. Kaya nagpanggap akong magigising na kahit nantoto'y kanina pa ako gising. Malaya akong narinig ang usapan ng dalawa. Magigising na yata siya. Ay nito ko, baka magsumbong pa siya sa magulang mo. I love you, Christian. Narinig ko na nga ang mga yabag ni Chloe papunta sa pintuan. Ilang minuto na din siyang nakaalis pero nanatili pa ding nakapikit ang aking mga mata. Ayokong malaman ni Christian na gising ako. Ayoko makita niya ang kalungkutan sa aking mga mata. Gagamit ako ng banyo, sabi ni Christian. Naghintay naman ako ng 1 minuto bago ako dahan-dahang nagmulat ng mga mata. Bumangon ako at dinaluhan siya. Tinulungan ko siyang makababa ng kanyang kama at inalalayan ko siyang maglakad hanggang sa banyo. Hinintay ko na lang siya sa labas dahil mukhang maging siya hindi din naging komportable sa presensya ko. Okay na? Tanong ko mula sa labas. Nang tingin ko'y tapos na siya. Yeah. Sagot naman niya kaya binuksan ko ng pintuan. Inakbayan niya ako at ang kamay ko naman ay napahawak sa kanyang likod upang alalayan siya. At ang isang kamay ko naman ay hawak ang kanyang swero. Nang makahiga siya, bumalik na din ako sa sofa. Nahiga ako at nang mapatingin ako sa gawin niya, nagkasalubong ang aming mga mata. Tinitigan na naman niya ako. Paano tayo naging mag-asawa? Tanong niya. Marahil litong-lito na siya. Kaya ito na ang paulit-ulit niyang tinatanong mula pa nang magising siya. Tingin ko, mas makabubuting sa akin na niya marinig ang totoo kaysa kay Chloe pa.
Baka mamaya kung ano-ano pang sabihin sa kanya ng babaeng iyon. Nang magkasintahan pa lang sila, pansin kong pagiging maldita ng babae. Mainit ang dugo nito sa akin. Madalas ko noong naririnig na tinatanong niya kung bakit daw ako doon nakatira. Wala daw ba akong ibang kamag-anak? Sinasabi niya na hindi siya komportable sa akin and that she didn't trust me. Well, the feeling is mutual. I don't trust her either. Mukha siyang maldita na nagpapanggap na isang anghel. Kaso mahal siya ni Christian kaya hindi niya makita iyon. Bulag siya sa pagmamahal niya kay Chloe. Umuwi ka noon na lasing-lasing. Isa, hayaan kita na matulog sa malamig na sahig. Niakit kita sa silid mo. Kwento ko sa kanya. Sinamantala mo ba ang kalasangan ko? Mapanghusgang tanong niya. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung ako ba ang nanamantala. Basta ang alam ko, ikaw ang unang humalik. Nagiwas ako ng tingin. Kailangan ko bang sabihin ang buong detalye sa nangyari ng gabing iyon? Pagising natin kinaumagahan, pinakasalagad tayo ng mga magulang mo. Marahas siyang bumuntong hininga. Hinihintay ko ang masasakit na salita na sasabihin niya pero hindi siya nagsalita. Pumikit siya. Akala ko tulog na siya dahil ilang minuto siya sa ganung ayos pero muli siya nagdilat ng mga mata. Mahal ko si Chloe. I know it's unfair for you pero yun kasang nararamdaman ko. Tila, hirap niyang paliwanag pero naiintindihan ko naman siya. I know. Malungkot ako ngumiti. At huwag ka mag-alala. Dahil pagkatapos ng isang buwan, kapag tuluyan ang nakarecover ang katawan mo, aalis na ako para malaya niyo ng mahalin ng isa't isa. Tahimik si Christian. Pagising niya kinaumagahan. Kahit nang pinakain ko siya, hindi siya nagsasalita. Kahit kinakausap siya ng kanyang mga magulang, bilang lang at napakaiksi lang ng mga salitang binibitawan niya. Para bang ang lalim ng kanyang iniisip. Para bang may dinadala siyang problema. Alis na po ako, Mommy. Paalam ko sa aking bianan pagkatapos makainom ng gamot ni Christian. Christian, alis na ako. May gusto ko bang kainin mamayang hapon? Ipagluluto kita. Sabi ko, gusto ko yung kare-kare na luto ni Chloe. Sabi niya na ikinatahimik namin lahat. Christian, marahang saway ng kanyang daddy. Malungkot naman akong ngumiti dahil nagsimula na namang manubig ang aking mga mata. Tumalikod na ako at hindi na muling nagsalita. Dara-diretso ako naglakad hanggang sa makarating ako sa sakyan na naghihintay sa akin. Umiyak ako at wala akong pakialam kahit ano pang isipin ng driver na maghahatid sa akin pauwi. Ang sakit lang kasi. Kung noon malamig lang siya sa akin at pinaparamdam niya na wala akong puwang sa kanya. Ngayon naman, ipinapamukha na talaga niya sa akin na mas matimbang pa din si Chloe kahit ako na ang asawa niya. Nagluto ako ng aking almusal at habang nagkakape, dumating naman ang aking bianan na babae. Iha, I'm sorry. Niyakap ko siya ng mahigpit at lahat ng sakit na nararamdaman ko ay idinaan ko na lang sa pag-iyak. Lahat ng hinanakit ko'y sinabi ko sa aking bianan. Tingin ko hindi na talaga matutupad ang pangarap ko. Namamahalin din ako ng asawa ko. Sabi ko, habang nagpupunas ng luha ko na hindi na maubos-ubos. Huwag ka munang sumuko. Huwag kang panghinaan ng loob, anak. Wala ibang babae na deserve ang anak ko kundi ikaw lang. Alam ko namang sinasabi lang niya ito upang pagaanin ang loob ko. Inalang siya ni Christian at wala siyang kontrol sa nararamdaman nito. Hindi niya din pwedeng bitahan ang kanyang anak na ako ang dapat na mahalin niya. Sasagutin lang siya ni Christian na sinira namin ang buhay niya. Na sapat na 1 taon na pagdurusan niya sa piling ko. Magiging asawa pa din po ako ni Christian. Pero sa loob lamang ng 1 buwan. Kapag nakarecover na po siya, iiwanan ko na po siya. Ako na po ang kusang aalis. Humaguluho lang aking bianan. Madami siyang sinabi upang palakasin ang loob ko at wag sukuan ang kanyang anak pero ngayon buo na talagang aking pa siya. Matapos kong marinig ang pag-uusap ni na Chloe at Christian kagabi, napagtanto ko na malabo nang matupad ang pangarap kong mamahalin ako ni Christian. Napapalitan ko si Chloe sa kanyang puso. Hindi na yun mangyayari kaya papatayin ko ng pag-asang iyon na pinangahawakan ko mula nang maikasal kami. Bumalik din agad si Mommy sa ospital. Ako na may naligo na muna bago ako nahiga sa kama.
Nag-text ako sa aking boss upang sabihin na mag-extend pa ako ng bakasyon pero hindi ko sinabi na baka hindi na ako makakabalik. Dahil aalis na din ako pagkatapos ng isang buwan. O kung mas mabilis ang recovery ni Christian, mas maaga ang pag-alis ko. Inilapag kong aking cellphone at pinilit na makatulog kahit ilang oras lang. Pero kung kailan hinihila na ako ng antok saka naman may tumawag. Kamusta ang asawa mong mahal pa din ang ex niya? Napairap ako sa mapang-inis na tanong ng kaibigan ko. Ayun, nagka-amnesia pero mahal pa din ang ex niya. Sagot ko naman sa hirit niya. Bumunghalit sa tawa si Shell, kaya muli akong umirap. Ang saklap talaga ng buhay mo, girl. I know, huwag mo nagsabihin. Perap kong sagot. Napatawag ka. Storbo ko eh. Patulog na sana ako. Wala naman. Gusto ko lang sanang ibalita sa'yo na may nabiling islang fiancé ko. Oo, iyamanin ka talaga. Tumawa ulit siya. Hindi naman. Nasipan ko lang na sabihin sa'yo. Baka kasi kailangan mo na mapupuntahan na trabaho. Alam ko naman na hindi magtatagal ang pagsasama niyo. Salamat, Shell. Okay, hintayin ko ang tawag mo ha. And please, hanggat may natitira ka pang pagmamahal para sa sarili mo, umalis ka na sa piling ng asawa mo.